Hi, kumusta? Ako nga pala si Chad, isang EPS worker dito sa South Korea. Marami nagtatanong kung bakit daw South Korea. Bakit hindi sa Taiwan? Bakit hindi sa Canada? Bakit hindi Australia? Bakit hindi sa Japan? Bakit hindi sa Europe? Bakit sa South Korea? Bakit nga ba? Well, to tell you the truth, sobrang ganda dito sa South Korea. Ang daming pwedeng gawin dito na parang sa atin lang. And to be fair ay nagsurvey ako online ng mga APS worker na nagtatrabaho dito sa South Korea para malaman ang kasagutan. Bakit nga ba sa South Korea? Una ay mataas ang sahod dito kumpara sa mga bansa na mas malapit sa Pilipinas. Every year ay nagtataas din ang sahod dito. Ang minimum wage nga pala ngayon dito sa South Korea ay nasa 2,060,741. Mas lalo pang tataas ang sinasahod mo kung may overtime, rest day OT kung may pasok ng Sabado o di kaya Linggo. Idagdag pa ang night differential kapag may panggabi naman. Just to be clear ay hindi lahat ng company ay nag-o-offer ng overtime dahil depende pa din sa company kung malakas o hindi. Pero ganoon pa man sa monthly basic pa lang ay mataas na ang sinasahod ng isang APS worker. Pangalawa ay benefits. Maraming benefits na ino-offer ang South Korea para sa mga foreign worker. After contract ay may matatanggap ka na parang back pay kung tawagin. Yung Gukmin o national pension na kinakalta sa sahod mo at tinatapatan naman ng employer. Pero saka na natin isipin yan kapag patapos na ang kontrata. Maliban dyan ay isa din sa masasabi kong benefits ng isang APS worker kung free accommodation o di kaya ay libre ang pagkain. Malaking bagay din yun dahil mataas ang cost of living dito kaya laking tulong din talaga kapag libre lahat. Wala kang iisipin kundi magtrabaho lang. Isa din sa kinaganda dito sa South Korea ay ang daming holiday na isa din sa nagpapagaan ng buhay ng isang APS worker. At kung siniswerte ka pa nga ay may matatanggap ka pang mga bonus mula sa employer mo. Hindi naman lahat ay nagbibigay ng bonus dahil swertehan lang din sa company. Pangatlo, culture and tourist destination. Alam naman natin na mayaman ang South Korea pagdating sa cultural heritage dahil madaming mga temples and pagodas na makikita saan man dito sa South Korea. Mayaman din ang history ng South Korea dahil makikita naman ito sa mga art galleries o di kaya sa mga museums. Maliban doon, ang South Korea din ang isa sa top destination ng mga traveler para mag-explore at ma-experience ang nature and culture ng South Korea. Ang dami kasing tourist spots dito na talagang dinadayo ng lahat mula sa mga gandang beach, nagtataas ang mga gusali, mga kilalang landmark, mga shooting locations at madami pang iba. Kaya isa din ito sa dahilan kung bakit South Korea, kung bakit dream destination to ng lahat dahil sa history na meron ng South Korea. Idagdag pa na kilala din ang South Korea sa K-pop group at mga gandang mga Korean novela. Kaya hindi maikakaila na talagang magandang pumunta sa South Korea. Hindi man bilang isang APS worker o di kaya bilang isang bakasyonista, and for sure paniguradong sulit ang pagpunta mo dito. Pang-apat, advanced technology. Isa din talaga ang South Korea na masasabi natin na sobrang advanced when it comes sa mga technology. Magandang mga facilities, mga transportation na sobrang accessible sa lahat, mga machines na malaking tulong sa mga manufacturing company, mga advanced technology na ginagamit sa mga malalaking company dito sa South Korea, mostly sa mga electronics company. Dahil sa advanced technology ng South Korea ay mas nakakapag-produce sila ng mas kalidad na mga produkto. Kaya naman hindi nagpapauli ang South Korea when it comes sa nangungunang may pinakamalaking GDP o Gross Domestic Product. At ang panglima, bakit nga ba South Korea? When it comes sa requirements and qualification para magtrabaho dito ay hindi ganun kahigpit. Hindi basihan kung may degree ka o hindi nakapag-aral as long as kaya mong ipasa ang exam. Hindi rin required kung may work experience ka o wala as long as kaya mong magtrabaho. Kung malabo naman yung mata mo ay walang problema. South Korea talaga ang option natin lalo na pag malabo ang mata. Kasi kung sa ibang bansa ka mag-work as factory worker ay sobrang higpit. Wala din dito ang gender discrimination dahil ang tinitingnan dito ay ang kakayahan mong magtrabaho. South Korea lang talaga ang hindi mahigpit pagdating sa mga qualifications and requirements. Unlike sa ibang bansa na talagang masasaid ka dahil sa mahigpit na sinusunod. Actually, madami pang dahilan kung bakit South Korea. Sabi ko nga, nag-survey ako ng mga APS worker dito sa South Korea para malaman ang dahilan kung bakit South Korea. Naway marami kayong natutunan at naliwanagan kahit paano. Kanya-kanya naman tayong dahilan kung saan natin gustong mag-abroad. Kung umabot ka sa panonood hanggang dito ay tatanungin kita, bakit South Korea? Annyeong!